shear line, umiiral na sa extreme Northern Luzon. Sa mga susunod na araw, ito ay unting-unting bababa at magkakaroon ng aasahang mga localized thunderstorms sa pagitan nitong shear line. At patuloy na localized thunderstorms, iiral pa rin sa hilagang kanluran ng Luzon, especially sa nanamagitan na namumuong shear line dito sa Mahilaga at sa kanlurang bahagi ng bansa. Monthly global temperature ayon sa ISHAN mula sa Japan Meteorological Agency ay mas lalo pang tumaas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, October 17, 2023. Ang oras natin boys from may umaga ay alas 10:09 na o 10 na ng umaga. Kung mapapansin niyo folks, nagbabalik na ang aking live CCTV snapshots ay at least successful nating na-accumulate at nakabit uli ang ating bagong CCTV dahil nasira na nga ito. At sa loob ng 3 taon ay tuluyan na nga itong nasira at pinalitan na natin ng bago. At makikita natin sa ating bagong live CCTV snapshots ay medyo partly cloudy na may pagka-mostly cloudy sa amin na medyo hazy pero may pagsikat ng araw na medyo sunny dito sa amin sa Caloocan. So kung titingnan natin sa ating microwave satellite Doppler imagery, makikita may mga kalat-kalat pa ring water vapor lalo na sa bahagi ng Bicol region sa may Camarines Norte at ilang bahagi ng Quezon Province. Dahil kahapon, inasahan din ang mga moderate at violent thunderstorms sa ilang kanluran ng Luzon, especially sa may bandang Ilocos Norte at Pangasinan. Asahan natin yan, natuloy-tuloy po yan dahil po sa umiiral na unti-unting pagbaba ng shear line mula din sa may bandang Hilaga o extreme Northern Luzon, bandang Taiwan. Bumababa na po ito dahil nga po sa umiiral na po na ating amihan, unti-unti nang lumalakas ito at yung amihan ay nararamdaman na ng taga-extreme Northern Luzon na gaya ng ating naire-report mga nakaraang linggo pa. Sa ating conditions, overcast, gloomy, klaro at partly cloudy po dito sa amin sa Caloocan City. So asahan ang magiging medyo hazy rin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At sa lowest temperature na itala na weather station ngayong araw, kaninang 5:51 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng 32.7 degrees Celsius, bagyang maalinsangan pa rin ito kahapon ng hapon, 1:57 PM, na ibig sabihin lamang bahagyang mataas ang ating heat index na nasa 42.5 degrees Celsius. Pero kung ipagtatabi natin yan sa mga data heat index mula kay Pag-asa sa iba't ibang bahagi ng bansa, kung sisilipin natin, mukhang bukod tangi lamang ang Region 9 sa may Zamboanga Peninsula, dyan sa Dipolog, Zamboanga del Norte, ang may pinakamataas lamang na heat index na nasa 43 degrees Celsius ang total na heat index sa kanila. The rest, napakamababa lamang po. So, ibig sabihin lamang nito ay halos pumapangalawa kami sa may Caloocan City na may pangalawang pinakamataas at 42.5 degrees Celsius na heat index. Medyo hindi rin maganda ating air quality Napapansin na ninyo na nasa 67 po ating air quality index. Ibig sabihin medyo hazy po dito sa Metro Manila na naman. So magmas po tayo dahil ang ating air concentration na nasa 19.55 micrograms per cubic meter, ang particulate matter of 2.5. Sa ating PM60 past 24 hours naman ay nanguna naman sa pinakamaalinsangan na naitala ang Dagupan sa may bahagi ng Pangasinan at 34.5 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, almost stationary pa rin ang pinakamababang temperatura na naitala at 16.6 degrees Celsius lamang. Sa Ilolan naman, ang bahagi ng Romblon naman, sa may bandang Southern Luzon, ang may pinakamataas na Ilolan, almost magbabiolent rain showers na mabot sa 131 mm ang total rainfall sa kanila. Dito sa Metro Manila, so far, mukhang wala namang naitala kami na pag-ulan. So far, nagiging madalasan lamang ang makulimlim. Sa ating volcanic thermal alert status ay nakamoderate itong si Mayon. Silipin natin kung ilan ang kanyang variable radiated power. So far, nasa 63 megawatts po ang kanyang variable radiated power according kay Moody's. Siyempre, mula sa data feed ng Meroba. At kung sa ating
thermal anomalies, kabilang na ang crowd ASL, pero sa ating thermal monitoring ay nantiling na sa 100% ang expected na mataas ang confidence nito. Ayan o. So, nananatili pa rin aktibo ang magma intrusion. So, stationary lamang almost ang pagbubuga ng magma nito si Mayon Volcano. So, bisitan nyo na lamang yung synopsis ni Mayon Volcano dahil alos stationary lamang na magdadaos-dos yan ng mula sa 2.4 to 1.8 kilometers ng pagdaos-dos unti-unti ng mga magma nito. Pakibantay na lamang at least manatili tayong nakabantay sa behavior maging kay Taal at kay Mayon Volcano. Sa ating absolute humidity, nasa 72% po ang ating absolute humidity ngayon. Katamtaman nito at bumababa ito ng 1% since last hour. Ang ating atmospheric pressure dahil nga po sa epekto na po ng northeasterlies o northeasterly surface wind flow sa bersyon ni Pag-asa ay nasa 1,013 hectopascal dahil po dito yung stream ng mataas na atmospheric pressure, drier cold air po ito kaya isahan ang mataas ang ating barometric pressure sa Metro Manila, lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon na aabot ng 1,013 at umabot ng hanggang 1,015 hectopascals yan habang humihilaga sa Luzon. Sa ating high tide and low tide, may 2 hours and 32 minutes tayo to high tide. So kasalukuyang nagmo-moderate to high maximum ang ating high tide sa Manila Bay. So abang-abang lamang sa mga mangingisda natin sa may pampang lamang ng Manila Bay. Take note yan mga folks. At sa ating almanac, simikat po ang haring araw kaninang 5:47 AM at tinasang lulubog ito mamayang 5:35 AM. At dahil waxing crescent na po ang ating buwan o sinag ng buwan at 6% illuminated, pwede na natin siyang i-report sa almanac na sisikat o sumikat po kaninang 7:44 AM at inaasahan pong lulubog mamayang gabi at 7:22 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules ay inaasa magiging partly cloudy maghapon pero mababa daw ang tsansa ng pag-ulan at 29% dito sa amin sa location sa Caloocan. Posible maaaring sa iba't ibang bahagi ito ng Metro Manila pero mukhang generally mababa ang tsansa ng pag-ulan according dito. Pero bukas magiging maulat din ang panahon at may chance ng mga localized thunderstorms at nanatiling mababa rin ang chance ng pag-ulan. So mukhang magiging makulimlim lamang ang inaasahan sa dito sa Metro Manila panigurado. Pero yung highest and lowest temperature expected in 2 days ay aabot ng 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. So take note yan mga folks. Samantala, ka-update lang ng aking PIMO weather page sa ating monthly global temperature para sa Asia. Ang data mula sa data ng Japan Meteorological Agency. As of nitong September ay mas tumaas pa sa 0.75 degrees Celsius yung kanyang global temperature mula sa 0.65 nitong August. So, mas mataas din siya sa loob ng 42 years. Kapareho din sa Mid-Atlantic mula sa data ni GIS Temp na mas tumaas din. So parehong tumaas. Ibig sabihin lamang nito, malinaw na ang buong mundo talaga natin, mapa-Asia man yan o mapa-Atlantic, ay mataas ang ating global temperature na tumataas ng tumataas. Kung average temperature nito ay 0.75, kung pagbabasehan natin sa average natin sa Pilipinas, halimbawa ang temperatura dito sa amin ay nasa bandang 28, di ba? 28.42. So kung ang average natin sa Asia is nasa 0.75 degrees Celsius, i-add mo lang yan ng 0.75 degree, lumalabas yung ating average temperature na tumaas na sa 29.17 degrees Celsius. So ang init na nito, lumalabas kapag during dry season natin, na umaabot ng halos sa 30, pinakamataas ko, 37 degrees Celsius So, kung pinakamataas na naitala ko nitong huling dry season, nasa 37 degrees Celsius, kung idadagdag mo pa yung highest na tumaas na yun na 0.75, halos 38 degrees ang mas tataas. So, halos kung sa ibang lugar natin sa bansa na nakarecord, lalo na sa may Aurora na umabot ng 40 degrees Celsius ang temperatura, asahan ay aabot ng lagpas 41 degrees Celsius ang aasahan nating temperatura kapag kaganyan at hindi bumababa ang ating global temperature.
So hindi magandang balita yan mga folks. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng ating global temperature mga folks ha. Inuulit ko, climate crisis ang aabutin natin sa susunod na 5 o hanggang 8 taon. After nyan, talagang climate crisis ang ating aabutin pag hindi bumabayang mga yan sa susunod na 5 taon. So yun lamang po ang ating warning. Sana mapag-usapan ito ng United Nations kaysa tuunan ng pansin ang gyera sa iba't ibang panig ng mundo. Well, silip naman tayo sa ating ginagamit na almost real-time na satellite imagery. Mula dito sa water vapor surfaces, nakikita natin yung pagbaba unti-unti na ng shear line na umi-enhance dahil nga po sa pagitan nitong cold dry air mula sa may hilaga, bandang Japan at China Peninsula. Yung shear line na ito ay magbubunsod po ito ng mga localized thunderstorms oras na lumapit ito ng extreme northern Luzon. Kung hindi ngayong maghapon ay baka susunod na araw. Abang-abang na lamang po. So asahan po mula sa northeasterlies natin o northeasterly surface wind flow na dumadaloy o mahinang habagat ay unti-unti nang mas mararamdaman ng mga taga-extreme northern Luzon. So magdala ng mga makakapal na po na jacket lalo na dyan sa may bandang Ilocos Norte at pagitan. Ay asahan po na medyo mas breezy, cold breezy na po unti-unti ang umiiral sa inyo kasabay ng medyo malakas ang daloy ng hangin dahil nanatili pa rin yung circulation ng low pressure area na si 99W dyan sa may bandang Hainan o pagitan ng Vietnam. Yung monsoon trough nito o yung outer trough nito ay manatili pa rin napapasirculate ng low pressure area na to na kasabay ng pagbaba ng ating northeasterlies. Kaya mas magiging matindi ang cold breezy dyan sa may bandang Ilocos Norte hanggang dyan sa may bahagi ng Pangasinan. And the rest ng mga tsansa na uulanin base sa water vapor natin at ilang bahagi ng kanluranan ng Mimaropa, Visayas at Zamboanga Peninsula mas madalas. At ilang bahagi ng Northern Mindanao at Central Visayas. Pero kung titingnan natin sa ating detailed satellite imagery mula sa Himawari 8 na fully detailed ay makikita natin ang mas maulap na himpapawarin ang bahagi ng extreme northern Luzon, lalo na ang Batanes Group of Islands at ilang bahagi ng Ilocos Norte at sa may bandang hilagang kanluran ng Luzon hanggang sa may bahagi ng Pangasinan. Asahan po ay hanggang sa may parte ng Dagupan ay asahan din ng mga kalat katapag-ulan na gaya kahapon ay potentially magkakaroon ng mga ilang moderate and some heavy rain showers nitong maghapon pa rin. Maging sa gabi at madaling araw. Mas madalas po magiging makulog at pagkidlat dyan dahil sa unti-unting pagbaba ng shear line na pipirmi sa bahagi na ito ng extreme northern Luzon. Yung shear line na yan, take note yan mga folks, magdudulot po yan ng mga mas masunod-sunod na mga localized thunderstorms. At bukod dyan ay magiging maulap din ang bahagi ng Apari at ilang bahagi ng Cordillera at Luzon Region, Cagayan Valley at ilang parte ng Kasiguran Aurora. Magiging kalat-kalat din ang ulan dyan na may mga pagkilat at pagkulog doon at mas madalas mataas ang frequency ng mga pagkulog at pagkilat sa area na yan ng extreme northern Luzon. Pero sa bahagi po ng sentro nito, ng Tugigaraw pababa ng Central Luzon ay bugot sa medyo katamtaman. May pagsikat pa rin ng araw ang iiral na bukod sa dry breezy air ay magiging maalinsangan din kahit paano ang panahon dyan dahil manipisan lamang ang kaulapan ang ating nakikita. Maging sa infrared BIR, yung lower clouds ay kukunti lamang, hindi masyado makapal. So magiging maalinsangan din despite na may cold breezy air hanggang sa bahagi na po ng Zambales area. Ay bukod sa magiging moderate at katamtaman lagay ng panahon, asahan din po ang magiging maaraw at maalinsangan panahon. Expected po, mataas po ang atmospheric pressure natin dyan maglalaro sa 1,013 hectopascals o posibleng umabot ng hanggang 1,018 hectopascals dyan sa may extreme northern Luzon, lalo sa may bandang Batanes Group of Islands. Epekto nga po ng jet stream ng northeasterlies. So mula dyan sa may bandang Central Luzon sa may Tarlac, pababa na po ng Angeles, Pampanga, ilang bahagi ng Bulacan area papasok ng Metro Manila, all the way hanggang ilang bahagi ng Calabarzon. Magiging katamtaman po lagay ng panahon, pero expected ang mga ilang partly cloudy to mostly cloudy ang mas iiral. Dahil nga po sa forecast, medyo mababa ang tsansa ng pag-ulan, maliban lamang sa bahagi ng silangan ng Luzon dyan sa may bandang Baler Aurora, pababa ng bandang Atimunan, Quezon, na magkakaroon na accumulated pa rin ng mga magkaulapan dyan
na magkakaroon ng mga isolated rain showers. Dahil medyo may dumadaloy pa rin na isthelis dito sa may silangang bahagi ng northeastern Luzon. Yung medyo isthelis yan, medyo warmer na hangin ay mag-accumulate at yung mga the rest ng northeasterlies sasalubong yan sa ating malamig na hangin din sa may hilaga na magdudulot po ng shale line. Unti-unting bababa yan sa mga susunod na araw at linggo. Bababa ng bababa yan at asahan sa mga susunod na mga araw ay posibleng bumabayan hanggang sa bahagi ng Visayas. Gaya rin last year, kapag nagkakaroon tayo ng mga shale line, ay unti-unti bumababayan habang lumalakas po ang ating amihan mula dyan sa may bandang extreme northern Luzon areas. So mula Metro Manila, at nabanggit ko na po hanggang Calabarzon magiging katamtaman, pero partly ito mo sila kauding iiral. Magkaroon man ng mga forecasted na isolated rain showers, hindi ito malakasan, typically light to moderate showers, at hindi nagtatagal at tumitila rin agad. At sa bahagi ng Mimaropa, ganun din, halos moderate katamtaman na lagay panahon. Pati tumusilkaw din lang din ang ilang iiral sa bahagi ng Coron, Palawan, at ilang parte dyan sa bahagi nga ng Puerto Princesa at dyan sa may bandang San Vicente at Taytay, maging sa El Nido. So mukhang maganda naman mag-bleaching dyan at mamasyal. Magdala lamang ng pananggalang sa tindi sikat ng araw ngayong araw. At wala din sa may Camarines Norte hanggang sa ilang bahagi ng Bicol Region ay magiging katamtaman din na lagay ng panahon. Medyo maalinsangan at may mga ilan lamang na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na din sa may bahagi ng Camarines Norte. Typically mga light to moderate ito pero the rest ng Bicol Region hanggang Sorsogon na po yan, kaduluduluhan ng Matnog ay magiging maalinsangan at katamtaman din ang lagay ng panahon. Magkaroon man ng forecasted isolated showers, typically mga light rain showers ito. Umulan man ay panandalian lamang. And the rest ng South Luzon, pababa na po ng west portion sa Visayas, magiging katamtaman din dahil sa ating infrared BIR ay katamtaman lamang ang kaulupan na umiiral dito. So magkaroon man ng general ng mga isolated rain showers, ay mga maliliitang patak lamang ito at tumitila rin kaagad-agad. And the rest ng central ng Visayas, kasama na ang Cebu at Bohol areas, hanggang sa may bahagi ng Eastern Samar Region. And the rest ng buong Mindanao area ay magiging maulap ang bahagi ng Zamboanga Peninsula mga folks at ilan yung bahagi ng dyan sa may bandang Davao Region at dyan sa may bandang General Santos City. And the rest ng Surigao del Norte at ilang bahagi ng Agusan del Norte at Agusan del Sur magiging partly tumusikaw din ng hiran at magkakaroon din ng mga isolated rain showers na may mga ilang pagkidlat at pagkulog lalo na sa hapon maging sa gabi at madaling araw. So take note yan. Take note po yan mga folks dahil yung mainit na singaw ng hangin sa may silangang Pasipiko, sa may bandang silangang Pasipiko natin sa may Mindanao ay mainit ang temperatura na medyo mababa ang temperatura din sa may bandang kalurang bahagi ng Mindanao. So magkakaroon na accumulation ng trough dyan sa buong bahagi ng Surigao del Norte, pababa na Agusan del Sur na magdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Typically ng Davao Region mula Compostela Valley at Digos hanggang dyan sa may bandang Coronadal City. And the rest ng Soxagen, magiging katamtaman po ang lagay ng panahon, magiging maalinsangan po ang temperatura, kaya magdala po ng pananggalang hindi lang sa tindi sikat ng araw, maging sa mga isolated rain shower. So, alos sa 80% ng ating bansa, magiging katamtaman ang lagay ng panahon na may mga ilang kalat-kalat lamang na mga light to moderate showers generally. Dako agad tayo sa ating ginagamit na Tropical Cyclone Assessment Monitoring mula rito sa Global Spectrum Model ni GMA. Ay so far ay wala tayong aasahan na mabubuong bagyo dito sa loob ng at labas ng Philippine Area of Responsibility. Disregard na natin si 99W dahil palayo naman yan ng bansa at napakalayo na nito sa vicinity ng PAR. Yung trough na lamang ang magpapaulan din sa may mga hilagang kanluran na Luzon. Pero rin, sa loob ng 3 araw, wala tayong ine-expect po na may mabubuo sa loob at sa labas po ng ating paryan. Kasi yung mga report ng Pag-asa, sinasabi lang generally na walang mabubuong bagyo sa loob ng 10 araw. Pero hindi nila kinaklarify kung sa looban ng paryan o sa labas ng PAR. So dapat ay maging specific dahil meron kasi tayong ginagamit na Philippine Area of Responsibility. So maging specific sana sila doon. Sabihin nila kung ano ba ang 10 araw na yan na walang mabubong bagyo. Baka sa loob lamang yan ng PAR. Dahil sa labas ay malabo po ang 10 araw dahil anytime may mabubuo yan sa loob ng 7 araw. Ngayong linggong ito na may mabubuong isang sama ng panahon which is yung binabantayan nga natin sa may bandang Marshall Islands nga na nireport natin kahapon. So malabo yung 10 days.
Pero sa loob ng ating PAR, malinaw naman na in 10 days, wala pa talaga tayong asahang mabubuo na bagyo dyan o anumang low pressure area. May mabuo man, kalimitan ay manggagaling po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil kalimitan ay sa labas ng ating PAR, manggagaling ang mga bagyo, kaya typically ay generally talaga walang malabong may mabubuo talagang bagyo sa loob ng ating PAR sa loob ng 10 araw. Sigurado yon. Pero sa labas ng PAR, malabo ang 10 days na walang mabubuo. Dahil kabubuo nga lang ng dalawa, nakakalusaw lang kahapon nitong C90W. At itong C99W na tili pa rin aktibo. So may binabantayan ulit tayo sa may bandang silangan ng bansa, malapit sa may southeastern ng Guam. Well, babantayan natin dito, matagal pa hanggang by October 25 pa ang inaasahan natin na monitoring dito sa posibleng mabuo na ito. Bandang mid-Pacific pa kasi ito. So, kung titingnan natin sa kanyang mean sea level pressure, halos hindi pa significant. Pero yung areas na to sa may southeastern ng Guam, bumababa na sa 1,008 hectopascals according dito sa Global Spectral Model. Pero kung pagbabasehan natin, ang West Pacific Basin ay very disorganized pa and significant pa yung development. However, sa may bandang bungad ng mid-Pacific ay meron na tayong namamataan. At least 20% yung kanyang anomaly. So, sa loob ng 24-hour o sa susunod na 24-hour period ay mukhang tataas na ito hanggang 60% according dito. So, kung magtutuloy-tuloy yan ay base sa mga computer models rather, ay kikilos ito pakanluran. So, titingnan natin kung gaano ito kikilos pakanluran. Kung titingnan natin sa GFS ay medyo aggressive na may nabubuungang isang shallow low pressure area dito at kumikilos pakanluran. However, kay SMWF, very insignificant pa at hindi masyado pa ipinapakita yung shallow circulation nito. Pero mula kay NAVGEM ay meron na rin itong pinapakita na significant development. Kay ICON at GEM, halos shallow pa lamang ito. So lumalabas si GFS at NAVGEM ay may ipinapakitang extended forecast na mayroong tsansa o may posibilidad na may mabubuo nga dito sa may bandang Marshall Islands, dito sa halos mid-Pacific area. Ang forecast range nga yan, banggit ko na nga po, hanggang October 25, 2023. So probably ay bandang weekend natin na malalaman ang pinaka-development nito kung talagang significant. Sa ngayon, hindi pa siya nakikitaan sa real time natin sa ating West Pacific Basin. So manatili natin niyang babantayin pa rin. At hindi muna natin siya i-conclude kung ito ay isang ganap na bagyo sa ngayon. Manatili natin siyang babantayin muna dahil medyo matagal-tagal pa yan. Hanggang this weekend pa natin makukumpirma. And the rest, wala namang halos may mabubuo, halos malapit sa border ng PAR. At itong C90W nga kahapon ay dahil sa very insignificant yung kanyang kaulapan, ay agad din itong na-dissolve, which is pinost ko yun kahapon sa aking Facebook page. So, wala muna tayong i-expect ngayon hanggang this coming weekend na anumang sama ng panahon. Maliban muna sa mga computer models na sinasabi na mayroong mabubuo daw this coming weekend. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Martes, October 17, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, October 17, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website at www.pimoweather.com para sa may pang mga detalye na gusto nyo yung malaman at sa real time mula sa aking weather station, lalo na sa kababayan ko sa Caloocan City at sa iba't ibang mga data feeds mula sa iba't ibang weather agency. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.